Ang sunod na Brother Jerry na tanong ay numero mula sa ibang bansa ito. I-plus na lang natin sa screen. Sabi diyan ay ganito, have a blessed day. Ask ko lang po. Tungkol ito sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. May kaibigan po na nagsabi sa akin na yung may kakayanan daw magpahayag ng mga salita mula sa Biblia ay isang sugo daw po lamang. Gaano po ito katotoo? Ibig sabihin, yung sugo lamang ang may karapatang magpahayag ng mga salita mula sa Biblia. Mahirap po yun mga kapatid, no? Kasi kahit sino pwedeng magpanggap na sugo. Ay di pwedeng magpahayag na lang kahit sino. Wala po sa Biblia na meron lamang taong yun lang may karapatang magpahayag ng salita ng Diyos, Brother Jerry. May paborito kang talata eh. Meron. Yun nga. Ito, nabuklat ko na. Alamin nga natin sa Biblia, mga kapatid, kung totoo ba na meron lang talagang inatasan na siya lang ang may karapatan magpahayag ng nilalaman ng Biblia o ng salita ng Diyos? Wala po. Sa banal na kasulatan po, katulad ng sinabi ng ating kasamang Johnson, ay wala pong ganoong sinasabi na dapat mga sugo lamang ang may karapatang magturo ng banal na kasulatan. Ganito po ang ating mababasa sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kapitulo 8, ang bersikulo po ay 1, at itutuloy ko na hanggang bersikulo 4, kapatid na Johnson. Ang sabi rito, at si Saulo ay sumasang-ayon sa kanilang pagkamatay, at ng araw na yaoy nangyari isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem, at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Anong ginawa ng mga ito? Sa bersikulo 4, ang mga nagsipangalat nga ay nagsisipaglakbay na ipinangangaral ang salita. Yan, hindi yan mga apostol, maliban sa apostol. Maliban sa mga apostol eh. Merong nagpangalat, yung buong iglesia. Yung buong iglesia. So hindi yan apostol, ay nangaral. Nangaral eh. Abay, kung hindi ka magpapahayag ng salita ng Diyos, paano ka makakapangaral? Hindi na pwedeng ay pinangaral nila ay di salita ng Diyos. Oo, salita ng Diyos eh. Nangangalat sila, inuusik sila, nangangaral sila. Pero tandaan nyo, ginamit yung salita dyan, maliban sa mga apostol. Yan nga. Mga miyembro po yan. Oo. Hindi po mga sugo lang. Brother Jerry, ang tawag nga natin dyan ay isang estratehiya yan, mga kapatid, para maproteksyonan ang paglabas ng mga miyembro. Totoo. Kasi pagka ikaw nga naman, kaanib, may nabasa ka, tapos, uy, ba't ganito to? Eh, ang paraan lang dyan para hindi ka magkaroon ng question mark at hindi ka magduda sa tinuturo ng iyong samahan, eh, ang i-insert sa isipan natin na wala tayong karapatan mag-interpret at meron lang may karapatan na magpaliwanag kung ano yon. Eh di siyempre ikaw magtatanong, hindi nga ako, wala akong karapatan, siguro mali ang intindi ko. Ganun iisipin mo. So yan, isang estratehiya yon para maiwasan yung pag-alis at pagdududa sa sariling doktrina. Pero mali yun eh. Sapagkat ang mga taga-Berea, Brother Jerry, sinusuri nila talaga yung kasulatan. Yung kasulatan. Di sila umasa lang doon sa kanilang mga preacher. Kaya mga kapatid, ay hindi po yun natin pinapaniwalaan na yun ay biblical. Yan po ay wala po tayong mapagbabatayan sa Biblia, Brother Jerry. Totoo po yan. Ayan. At sa ating pong mga kaibigan na may mga ganyang filosofiya o kaya ay paniniwala, sana po ay buksan pa natin ang ating pong mga isipan sa pagsusuri sa banal na kasulatan. No? Marami naman tayong mga kaibigan na may ganun dating paniniwala na buksan na kasi nag-aaral na rin sila ng Bible eh. Ayan.